itong si Harry Roque. Na ngayon po mga kababayan ay nagtatago po. Tama po kayo, nagtatago na itong si Harry Roque dahil nga po doon sa pagpapatawag sa kanya ng Kongreso na at ito ay sumasagot. Sumasagot po siya ng motion to quash dahil nga daw po sa omnibus action na ginagawa po ng Kongreso sa kanya. At siya po ay umiiyak ngayon dahil sinisira daw ng Kongreso ang kanilang relasyon bilang mag-asawa. Mga kababayan, at naglabas na nga po ang ating gobyerno o ang Congress na sinasabi po nila na tutulong daw po ang pamahalaan at ang mga pulis para hanapin itong si Roque. Ito po kasi ang kanyang dinadaldal ngayon, mga ka-GP. Hold on. Ayan. Ito po ang sinasabi kasi ni Harry Roque. Yung kanya daw buhay, Oy, Harry Roque, where are you? Ayan. Sabi po kasi ni Harry Roque, mga kababayan, ayan, yung isa muna tayo. Sabi niya, anong kinalaman ng pribadong buhay ko sa usapin ng Pogo? Winawasak ng Quadcom ang samahan naming mag-asawa at pinahiya ang aking mga anak. Eto na naman tayo, Harry Roque. Nung panahon na ikaw ay nakipag-join account doon sa iyong aide or doon sa iyong executive assistant, assistant pala, na si AR, at nakipag-joint account at nagpunta, naglamyerda sa iba-ibang bansa, nagpaalam ka ba sa gobyerno? Nagpaalam ka ba sa asawa mo? Ha? Mukha nga hindi po alam ng asawa ni Harry Roque, mga kababayan, ang kanyang mga pinagkagagawa. Kaya daw, nung naungkat yung kanyang problema, naungkat yung pangalan ni Harry Roque at ni AR de la Serna, sino ang may kasalanan? Yung, syempre, ikaw at yung EA mo. Negligence nyo yun eh. Bakit ba naman kasi iniiwanan yung kanyang mga papeles doon sa Porac, Pampanga, doon sa Pogo? Diba unang-una mga kababayan, sabi niya, naiwanan ko lang po yan dyan kasi matagal na po akong umalis. Pero dahil po sa investigasyon na nangyayari, nalaman din po natin mga kababayan na nagsisinungaling itong si EA. Nagkataon lang siguro na nasa eskwelahan siya nung nagkaroon ng raid, kaya hindi niya po nakuha talaga yung mga papeles dahil doon siya nakatira. Kasi lumalabas na talagang doon siya umuwi. Kasi sabi niya, Your Honor, matagal na po akong wala doon. Naiwan ko lang po yun kasi ako naman po ay nagre-renta na po ng aking sariling kondo. Ako po ay nagre-renta sa aking mga kaibigan. Pero nung nalaman, ngayon lang pala magre-renta ang gago. Diba? Oh. Ito pa sabi niya mga kababayan, sabi ni Roque, sinisira daw ang kanyang pangalan, pinapahiya daw ng Quadcom ang samahan nilang mag-asawa. Pero mga ka-GP, nung panahon, natatandaan niyo po, ito yung sinasabi ko noon kung bakit tinanggal itong si Harry Roque doon sa kamera. Dahil siya po ay isang... My God. Hindi dahil dyan. Siyempre hindi dahil dyan. Kaya po itinanggal itong si Harry Roque, mga kababayan. From 2016 to 2017 siya po ay member or may one seat po siya dyan sa Kabayan Party List. No? Kung saan po tinanggal siya dahil nga po sa kanyang masamang asal. Nung ito pong si Laila de Lima iniimbestigahan po dyan sa Kongreso, talagang grabe po ang bunganga nitong Harry Roque. Talagang hindi mo makain, talagang binastos. Hindi lang binastos, hindi pa ginalang eh. Diba? Binastos na, hindi pa ginalang. Sabi niya, pinagsalamantalahan mo ba itong si Laila de Lima? Nung nagkaroon kayo ng relasyon, napakahilig mo naman ano yan? Hindi yan magsalat, mga kababayan. Actually, yan ay magsalsal. Diba? Napakabastos nitong si Harry Roque, napakatindi, mga ka-GP. Kaya po siya
pinatanggal ng Kabayan Party List. Kaya kita mo ngayon, magkaaway sila ng kanyang inaanak. Sabi ng inaanak niya, sa tingin mo ba, ang mga tao dito ay maloloko mo? Tingin mo ba, mabibilog mo ang ulo ng mga tao dito? Sabi niya, I do not expect that the words that throw in me is actually coming from my law student and coming from my inaanak. Diba? Mga kababayan, nagulat din siya doon. Pero ang matindi ngayon, dahil nga nagtatago na itong si Harry Roque, kasi ito yung sinasabi ngayon ng ng Kongreso. Harry Roque on the run. PNP joins the hunt. Mga kababayan. Oy, ito raw. Si Harry Roque ay pinapahunting na nga. The Philippine National Police has launched an intensified manhunt for former presidential spokesperson Harry Roque after he was cited for contempt by the House of Representatives for failing to submit subpoenaed documents related to his alleged ties to illegal Philippine offshore gaming operators or POGOs. Roque, who served as the spokesperson for former President Rodrigo Duterte, has ignored multiple summonses from a joint House panel investigating the matter. Kasi sabi niya, di ba nung una, yes, Mr. Chair, Your Honor, I will submit all the documents that you are needed. Sabi niya ganun. Kasi ako ay walang kasalanan. Ang yaman ko ay hindi po nanggaling sa Pogo. And it actually came from his mouth. Mga kababayan, hindi po nanggaling sa ating mga magagaling na congressmen, congresswoman. Ang galing po sa kanya yon, evasive, di ba? Sa kanyang salita na yun, may mahalata ka na talaga kay Harry Roque. Tapos ang sabi niya rito, his refusal to cooperate prompted authorities to issue an arrest warrant, though he was not found at his Makati office, sparking concerns that he may be attempting to evade capture. The PNP is now fully engaged in the manhunt for Harry Roque's, said Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, co-chair of the Quad Committee. We are working closely with law enforcement agencies to ensure his swift apprehension. No one is above the law. Ayan na nga mga kababayan, dahil nga po katakataka etong biglang paglobo. Sabi nga, skyrocket ang paglobo po ng kayamanan nitong si Harry Roque. At despite the fact na siya po ay nalugi na bangkarote noong 2019, although hindi naman po ito bawal na magbigay siya po ng pera o donasyon kay Sara Duterte noong 2022 election na 36 million, okay lang po yon. Ang problema, paano ka pa nakakuha ng ganong kalaking pera samantalang sinabi mo sa interview mo, ay hindi ako nanalo kasi wala akong makinarya, wala akong pera. 'Di ba? Eh natalo ako. Oh, natalo ka pala, nabangkarote ka, tapos dapat yung pera na yon ginamit mo na lang para pansarili mong pagtakbo. Pero binigay mo kay Sara Duterte. Mga kababayan, so nakakapagtaka. 'Di ba? Eh sabi mo wala kang pera, saan ang galing yung 33 million? Kung gusto mong manalo, or 36 million, kung gusto mong manalo, di dapat ginastos mo sa sarili mo yon. Pero, hindi rin po siya nagmamat sa sinasabi niya na nabankrupt siya. Bakit siya nagkaroon ng 36 million pa? At napag-aaral niya pa, itong si AR de la Serna, mga kababayan. Totoo naman eh. Sabi ni AR, galing sa magulang niya, and may joint account sila. Diba? Oh. Tapos ginagastosan yung mga flight. Kapalit ng ano yan, Roque. Ay ang tanong ngayon mga kababayan, dahil nagtatago nga po itong si Harry Roque, kanino kaya maa-assign ang pagtatago ni Harry Roque ngayon? Yan ang tanong. Dahil itong si General Torre, mga kababayan, with his interview, sinabi niya kung siya ay mag-i-stay dito sa Davao,
Sabi niya, depende sa boss yan. So kung ano ipagagawa kay General Torre, yun ang gagawin niya. Do you think and do you believe, mga ka-GP Natics, na itong si General Torre ang ma-assign para humuli dito kay Roque? Kasi alam ko po, si Torre ay magiging next assignment niya ay mukhang itong si Bantag. Diba? Mukhang siya rin ang maghahanap kay General Bantag, mga ka-GP. And may nauulinigan ng aking mga daga at mga mumunting pusa. Mukhang talagang dyan nagtatago sa Davao itong si Bantag. Oh. Sabi nga ni General Torre, darating tayo dyan. Di ba? Evelyn Bilon, good evening Sir GP, watching from Greece. Kaya Lorelei Designer, huli na ang kasinungalingan ni Roque, wala nang lusot. Magpakita ka na at kung hindi warrant of arrest, wanted pugante, magagaya ka kay Kibuloy. Correct, mga kababayan. Kasi maliwanag naman po yung sinasabi doon. Kasi ang depensa ni Harry Roque, tinatapakan nyo ang aking right to privacy. Again, sinabi po ng batas na sinasite ni Congressman Jerbil Luistro, yung right to privacy is subordinated, mga kababayan, ng public information on matters on public interest. Okay? Maliwanag po yun. Pag meron pong hinahanap ang batas, mga kababayan, at may gustong makita ang ating mga ng batas natin, may hinahanap tayong kasagutan. Hindi ka pwedeng magtago sa right to privacy. Yung privacy mo, mga kababayan, maliwanag na yan ay nawi-waive. Okay? Automatic, yan po ay nawi-waive to give way doon sa tinatawag natin a right to public information. Diba? On matters on public interest. Yun ang maliwanag. At yun ang hindi ko makakalimutan. Kaya pala kahit tayo ay magtago, oy, privacy ko yan. Hindi kailangan yung malaman. Yung mga bagay-bagay yan ay family matter. Okay, family matter yan. Pero may hinahanap kaming kasagutan. Where did your money coming from? Diba? Where did your asset coming from? Saan to nang galing? Why your asset become rocket sky high or skyrocketing? Diba? Bakit yung pera mo ay biglang lumaki from 125,000 to 125 million in just 2 years? So yun yung mga yung mga katanungan dito. Nung pinapasubmit lahat yon kay Harry Roque, ang kanyang depensa, mga kababayan, bakit nyo hinahabol sa akin? Anong kinalaman ng Pogo dyan sa iniimbestigahan? O anong kinalaman ng mga dokumento ko dyan sa Pogo? Pogo ang iniimbestigahan ninyo. Kayo na nga Harry Roque. Siguro naman matalino ka. Diba? Inahangaan kita dati. Kaya lang nung naging Duterte ka, naging tanga ka na. Oh. Diba sabi mo pa nga Roque dati, eto, liwanag Ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Diba? Ang Pogo po, actually mga kababayan, tama po kayo. Si Roque ngayon, kung pupuntahan niyo po yung kanyang last video, hindi mo na siya makikita ngayon sa YouTube. Si Harry Roque, tingnan mo. Hindi mo na siya makikita ngayon. Yung YouTube channel niya, Spokes Harry Roque yun, di ba? Wala na siyang mga video ngayon. Ayan, wala ka na talaga mahahanap. Tapos, meron siyang, last 1 month pa, mga kababayan. Kung titingnan nyo po, yung kanyang channel, ayan, ito yung channel niya Ayan Kung titingnan mo yung channel niya, ang pinakahuli po niya na nakalagay dito, last 1 month. Tama ba ako? Hindi. Meron palang 6 days. Ayan, 6 days. May 6 days. Pero itong si Harry Roque, kung titingnan nyo, yung mukha niya, wala na. Wala na sa hulog. Diba? Sabi ni Simple Tocos Vlog, wala namang underground na si Roqueta. Ako po naniniwala naman na walang underground si Roque. Diba?
Pero mga kababayan, dahil nga po sa dami ng itinatago nitong huklubang hinayupak na ewan na to, 'di ba? Palagay ko, ayaw na nga, unang-una, kita nyo ayaw niya pong patinin yung asawa niya. Na kesyo daw ito inoperahan. Nangihingi ng dokumento. Wala pong maipakita na inoperahan yung asawa niya. 'Di ba? Or meron man iisa lang. Sabi niya kasi marami daw operasyon yung ginawa. Iisa lang naman pala. Tapos, ano pa yung mga marami po yung itinatago na talagang hindi po niya maipaliwanag ng maayos. 'Di ba? Katulad po nung natagpuan na Chinese doon sa Tuba Benguet. Where in fact, mga kababayan, yun ay IT ng Pogo. So paano napunta yun doon? 'Di ba? Bahay mo, hindi mo alam kung sino tumitira, meron ka doon, meron ka pang caretaker doon. Maaari mong sabihin na hindi ko alam kung ano nangyayari diyan. Kung wala kang caretaker, 'di ba? Pwede 'yun itinago sa iyo. Pero coincidence, nakakapagtaka talaga, Harry Roque. 'Di ba? Sabi ni Joey De Chavez, doon siya nagtatago sa itlog ni De La Serna. Sabi ni Jay Liamson, kapalit nun yung paglilinis ng tubo na AR na tumutubo. Tumutubo ng pera. 'Di ba? Oh. Isang sayaw naman dyan ni Roque. Oh, sayaw daw ni Roque, mga kababayan. Yung mga nagre-request. Ang walang hiya kayo talagang. Hindi nyo makalimutan si Roque, ha? Oh. Ang mga bakla, gusto ng ibon lumilipat. Ang saya po nila. Ang mga bakla, gusto ng ibon lumilipat. Ang saya po nila. Huwag ka nang malungkot. Ay nako, sigurado mga kababayan. Mukhang isa to sa susunod na magkakasakit. Eto tingin ko, si Harry Roque, nakita nyo yung maga ng kanyang mata? Totoo, ayan tingnan nyo yung maga ng kanyang mata. Open ko yung video niya. Tingnan nyo, yung mukha niya. Mukhang hindi na nakakatulog itong si Harry Roque. Ayan Ayan, tingnan nyo po. Tingnan nyo yung mukha ni Roque. Ay, nagpatalastas pa. Mirit ka pa sa akin, ha? Oh. Yung araw ng linggo. Oh, tingnan nyo yung mukha niya, magang-magana, di ba? Nako, siyempre, Oh. ay Oh. talagang by hook or by crook, basta linggo, kinakailangan nakakapag-siesta. So kahit ano pa Si Roque po yan, mga kababayan. Yung kanina, yung nagsasayaw, ano lang yun, AI lang. gabi, kailangan mag-spokes hour na. At ako mga kaibigan, ang daming nangyayari. Well, una-una, sumuko na po si Pastor Kibuloy. Doon din siya sa kingdom sumuko, no? So dinawag hindi siya nahuli. Sumuko daw. Ayos! Ang galing. Meron palang video na yata si Roque na sumuko daw si Kibuloy, isa ka ring tanga. Piruin mo, galit na galit sila kay Tore, tapos pupunta pa doon sa kingdom. Pwede namang sumuko kay Baste. Pwede namang sumuko doon sa Armed Forces Headquarters. Diba? Oh. Tingnan nyo na lang yung mukha ni Roque, magang-maga. Mukhang kaiyak to eh. Pinapakita lang niya na malakas siya. Pero tingnan nyo, mga kababayan, mukhang wala ng tulog. Tingnan nyo yung kanyang mata. Oh, magang-magana. 'Di ba? Nagkamanas na lang din atatang si Roque. Oh? Wala na. Wala na talaga. Kahit anong tingin ko rito, sabi ko, wala na to, problemado na to. Oh. Tago ka na, Roque. Sabi ni Socorro Makahiya,
May eye makeup po, baka nag-iiyak sa mga nangyari sa kanyang buhay. Sabi ni Mami Pierre, stress yan. Baka nag-break na sila ni AR, sabi ni Jin Sanger. Yan po ang hindi natin alam mga kababayan. Pero tingnan nyo naman ang mukha talaga ni Roque. Diba? Grabe talaga itong mga abogado ni Roque, no? Lahat ng mga nakapaligid sa kanila, nagiging tanga, nagiging bobo, nagiging ewan. Nasisira ang buhay. Oh. Sabi ni Ma'am Lorelai, nag-vlog pa rin ba si Roque? Wala na po eh, 6 days. 6 days po yung kanyang vlog. At mukhang hindi pa ito, mukhang hindi po ito, live ba ito? Wait lang double check ko lang. Mukhang hindi pa ito live eh. Oh, mga kababayan, 5 days yung live niya. Tapos yung na yon, yung video na yon, recorded. So yung live niya 5 days ago. Ayan oh. 5 days ago, live pero parang lang din. Oh, stream naman. Pero 5 days ago nagtatago na nga talaga. 'Di ba? Kasi dati pag pupuntahan mo itong si Harry Roque, pag pupuntahan mo yung kanyang channel, araw-araw yan, gabi-gabi may mga patutsada. Pero ngayon, nakakapagtaka, 5 araw na, di ba? Oh. Sabi ni Ma'am Lorelai, paawa effect ni Roque, GP. So, Oro Makahiya, next vlog po niya kasama na ulit si Abalos at Marbil na nakatalakbong na rin ang kanyang mukha. Oh. pwede, di ba? Oh. Baka na-miss din niya kasi yung mga kababayan, yung tubo. Di ba? Kung si Kibuloy, yung Kifi, ang kanyang namimiss, baka kay Roque, yung tubo. Sabi ni Florcy Ferrer, boylet pa more. Yan nga yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Bakit sinisisi niya po ang gobyerno na sinisira daw yung kanyang buhay? Sino bang sumira ng kanyang buhay? Diba sisihin niya yung sarili niya kasi due to negligence, itong si AR, o tanga ba naman, hindi pumapasok ng kanyang schooling, hindi dinadala yung mga special o yung mga dokumento. Ako kasi, nasa bag ko lang talaga yung mga dokumento ko eh. Diba? Oo. Sabi ni Eric James Habak, nung nagtatago si Kibuloy, hindi nagkakasakit, baka na-miss niya yung mga chicks sa paligid niya. Tama. Diba? Bay na tulig, yabang pamor, wala nang taga-turok si Akla. Sabi niya, Jay Liamson, hayop na butang din na yan. Okay? Wala na tayong magagawa dyan, mga kababayan. Pero, ito ang inaabangan ko talaga. Susuko ba itong si Harry Roque? At harapin niya na po yung kanyang mga hinahanap sa kanya? Kasi sabi niya ganun. Yung omnibus, yung motion, omnibus action ata yun. Basta may omnibus. Nakalimutan ko yung partner niya. Yun ay tinatawag na kumbaga yung mga dokumento po na ibinigay sa kanya is sobrang dami na nagsabay-sabay daw. Bakit hindi daw inisa-isa? Yun ang sinasabi nitong si Roque. At wala daw karapatan ng Kongreso, mga kababayan. Pagtago ka na sa pwede mong pagtaguan. Pagtago ka na sa liit at payat ni AR. Pero wag ka mga kababayan may nakita po akong video na itong si AR. Puta. Napamura ako eh. Eto. Talagang malaki pala talaga to. Sobrang laki. Oh. Teka lang, nasaan na ba yun? Ito ata yun eh. Teka lang, panoorin ko lang. Bago kayo. Sabi ni Lorelai Designer, StreamYard ni Rocky YT, dapat kopyahin, baka i-delete yan. Madali naman makuha yan, makuha yan kahit i-delete niya. Sana ba yung nakita ko na meron tong si AR, gumaganong-ganon yung kanyang yung kanyang batuta. Teka lang. Di ko alam kung saan part yun eh.
Wala ata dito. Eto, to. Tingnan natin. Sabi ni Flor si Ferrer, magba-backdoor na naman si Rock. Joyful 912. Shoutout po. Wala ata dito. May nakita ko laki talaga eh. Ay, wala. Sa susunod mga kababayan, next topic natin yan, pag-usapan natin. Kaya siguro itong si Harry Roque, wow! Ang laki talaga, grabe. Parang sabi ko nga, puta, mas malaki sa akin to. Mas malaki ah. Sabi ni Ma'am Yani, pa-victim na si Attorney Roque. O nga po eh, di ba? Okay mga kababayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat ha. At isang mapagpalang gabi sa inyo. Saan mang pong lupalop kayo ng mundo ngayon naroroon, sana po ay masaya kayo. At naghatid na naman po ang inyong abang lingkod ng konting kasiyahan mga kababayan. Though ako po ay nag-aalala dahil umaambon pa lang, baha na daw doon sa labas. Diyos ko, sabi kong ganun, bakit naman? Kaya tapos kanina, kaya very late na ako nag-vlog. Alam nyo na po, linggo, nagkakantahan. Pero hindi ako, yung ibang mga kapitbahay. Tapos nagluto na rin po ako sa mga Ilocano dyan na mahilig sa dinakdakan. Nagluto po ako ng dinakdakan. Tapos nagluto din ako ng, hindi naman siya papaitan, pero maasim na masarap pong higupin sa panahon ng tag-ulan, mga ka-GP. Nag-enjoy si Mrs. Sabi ni Eva Narita, ang tapang din ng sikmura ni AR. Well, mga ka-GP, sabi nila daw, kapag ang isang lalaki pumatol sa bakla, bakla na rin daw. May pagkaano. Di ko alam kung ano tawag doon na metrosexual, heterosexual, o ano ba tawag doon, mga kababayan. Basta sabi nila, kapag pumatol ang isang lalaki sa bakla, bakla na rin. Biruin mo, nakipag-ispadahan, di ba? Pero kung hindi ko talaga naisip yan dati, kasi mayroon ako mga kaklase ba? O kaklase. Tapos ka-workmate din na nagkukwento dati. Sinasabi nila, nung panahon daw na walang-wala sila, nagpapaano rin daw sila sa bakla. Buta sabi ko, hindi ko ata naranasan yan. Ang naranasan ko lang yung magbigay ng dugo. Magkano kasi bigay ng dugo dati? 580. Mga kababayan, ano yon? 500cc. Diba? Sabi ni Joey D. Chavez, magpapaprint na ako ng t-shirt. Ang ilalagay ko sa t-shirt ko, DDS, mahilig sa pawawa effect. Ang Ana Biniday o Binaday, true yun, sila Hispo. Ay, ganon. ACDC, ganun ba tawag doon? Bakla din po, 100% gay. Okay, bisexual. hindi raw susuko. Nako, yan na naman tayo. Ay, okay. Nakita ko, kala ko hindi susuko ng buhay. Yung pala, hindi susuko si Akla hanggat hindi nakakasubo. Pero susubo. Hindi susuko si Akla, pero susubo. Okay? Pining Garcia, kung malaki ang tarugs ni AR, ibig sabihin hindi na umiiris si Roque kapag tumata. Grabe kayo. Hindi ko lubos maisip, no? Kasi hindi sa totoo lang, marami akong kaibigan na gay. Di ba dati galit ako sa mga bakla dahil nga I was raped by 3 gays, di ba? 3 sila na nag-rape sa akin nung 10 years old ako. Nung nagpapagupit ako, chinupit ako. Nung nanununtok na ako ng mga bakla. Tapos nung, syempre, nagkaroon na ako ng utak. Ay, nagkaroon na ako ng isip, rather. Utak eh, no? Nagkaroon ako ng isip, hindi na ako ng mga bakla kasi may mga kaibigan ako, bakla, babae, na kahit kasama namin sa kwarto, hindi naman sila nangaharas. So iba-iba pala yung mga bakla. Ngayon, mga kababayan, oy, nagbay na kagad sila, nagkakwento pa ako. Tapos, nawala na tuloy ako. Sige na nga, next topic, next na lang. Sa susunod na nga. Hindi, may nagkakwento kasi, sinasabi nila, kung paano daw sila, syempre ako nakikinig lang habang nagbabasa o kaya naman ay may kausap ako habang nagko-call, 'di ba? Nagkukwento sila na yun daw bago daw sila magano ng boyfriend nila. Yung bidet mga kababayan,
talagang nililinis daw nila yung kanilang wet packs. Bago daw sila mag-ana-ana ng boyfriend nila. Mga hayop. Okay, rights naman po talaga nila yan. Okay, napagkakatuwaan lang natin. Bye guys! See you! Thank you so much sa inyong lahat. Bye-bye. I love you all. Mga ka-GP Natics. Ispadaan.